about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Itong lalakarin natin, kumbaga sana tama kami sa magiging desisyon namin na ipag-open ka namin ang account, ha? Aba. Yung pong bangko na i-open natin at yung pera na ilalaman ko doon, bigay namin sa iyo na yun. Ano? Kaya kapag may emergency ka, may karamdaman ng anak, kailangan pa-check up, wag naman sana, magsasabi ka sa amin at pwede tayong gumamit doon. Basta. Can't miss out. Hello guys, good day sa lahat at ngayong araw andito kami ngayon sa lugar nila Ate Ninya kasi nga ngayong araw yung pinangako natin na babalik tayo para po siya ay mapa-open na natin ng bank account. So ngayon may nakita na kaming bangko na fit para kay Ate Ninya na walang masyadong requirement siguro kasi yun yung sabi ni Commander. So tatry namin doon sa San Juan, Batangas kami pupunta. So pabalik kami mula dito sa Rosario para malaman natin kung pwede ba si Ate Ninya. Alam ko naman pwede. Tayo na may makikipag-usap doon na ang purpose ay para sa Ate Ninya ay makapag-ipon at magkaroon ng savings para sa kanya. Yun. So samahan niyo kami. Punta muna tayo kay Ate Ninya. Tingnan natin kung naka-ready na sila. So tara. Grabe yung panahon kahapon. Kung ano yung ginanda ng panahon kahapon, siya namang hindi maganda yung ikinaganda ng panahon ngayon kasi maulan. Pero okay lang. At least naman ito may tigil-tigil naman. Tsaka ang importante naka 4 wheels naman tayo. So hindi mababasa. Kat? Saan? Dito yata sa Ate Ninya. Ate Ninya! Sa po kayo galing? Sa po kayo galing? Ah. Wala kasi akong kasama din ng gilid. Ay, opo. Ano po, naka-ready na kayo? Aha. Ining! Good morning! Sige. Ready na si Ining. Naligo na si Ining? Galing po kami na meeting eh. Ha? Meeting. Ano yan? Meeting. Ano yan? Sa Portpace. Galing kayo sa 4-piece? Aha. Okay. So, yun. Hintayin natin si Ate Ninya. Then, pahinga lang siguro kami konti. Then, ano na tayo? Diretso na tayo. Okay, so Ate Ninya, ngayong araw, alam mo ba't na talagang darating kami? Ha? Alam mo na talagang dadating kami ngayong araw? Oo, sabi ho Ate Lindy. Kay kung lamang wala ka nilakad eh, Kuya Marcos, sasama ka namin. Doon sa puting bato. Doon nga sa sinasabi mo pupuntahan nyo? May lakad Kuya Marcos eh. Okay. Doon yun sa sinasabi mo na pupuntahan nyo? Kahapon? Okay. Yung ID mo na ibigay na sa'yo? Apa. Nandiyan na sa bag mo? Dala ko po lahat. Dala mo lahat? Apa. Okay. So kahapon kasi yun nga, nagbalik ako kay Ate Lindy, then tinanong ko about doon sa ID at nakuha naman na daw ni Ate Lindy. Ano po rin, hanap pa. Ha? Hanap po rin. Paano hanap? Ara pong ID. Ay? Kasi po isang araw pa ako naghanap nga ngayon ho nagkita. Nung isang araw pa yun hinahanap, kahapon lang nakita? Hindi ko lang alam kasi yun naman ang sabi ni Ate Lindy. Sabi ko, ang bilis naman. Isang araw ko pa ito. Yun nga yung tinatanong ko sa kanya kung nasan yung ID. Sabi naman niya yun nga, nahanap naman na daw kahapon. Kaya naibigay sa iyo. Ngayon Ate Ninya, itong lalakarin natin, sana, kumbaga sana tama kami sa magiging desisyon namin na ipag-open ka namin ang account, ha? Haba. Ganito Ate Ninya ang gagawin natin. If in case man, halimbawa po Ate Ninya, naglalaman ako sa bangko mo, and then if in case may talagang may matinding pangangailangan ka, halimbawa na lang may matinding pangangailangan ka, wag kang mahiya na magsabi sa amin. Ano? Kasi yung pong bangko na i-open natin at yung pera na ilalaman ko doon, bigay namin sa iyo na yun. Ano? So kapag binigay ang isang bagay, ibig sabihin, ang pagmamayari na yun ang pinagbigyan. Kaya kapag may emergency ka, may karamdaman ng anak, kailangan pa-check up, wag naman sana,
magsasabi ka sa amin at pwede tayong gumamit doon. Opo. Okay ba yun sa'yo? Okay, kasi ano guys, ganito ang gusto namin mangyari ay kumbaga makapag-save kami ng pera na alam mo yun, na sa kinikita namin sa pag-vlog kay Ate Ninya. Gusto ko naman na maibalik din sa kanya kung ano yung naibibigay din ng mga viewers sa channel ko. Kasi hindi naman kami guys yung klase ng vlogger na alam mo yun, makasarili sa kinikita. Hindi kami ganun eh. Kami yung tipo ng ano din na kapag kumita, then naiisip na kaagad namin deserve din ng binavlog natin na ibalik din sa kanya kung ano man din yung natatanggap natin na blessing galing sa mga viewers sa mga video na ginagawa namin. Kaya yun, ito yung naisipan namin. As tingin mo, mabuti ba yung naisipan ko natin niya? Opo. Makakatulong kaya sa iyo yun? May isa pa ako sa yung tanong Ate Ninya. Maiba lang ako bago tayo umalis kasi ito talaga pahinga din kami konti. Nung pong yung pong pahulugan doon sa may kay Ate Lindy dati, simula po ba nung sumali ka doon, naghulog ka na kaagad o mayroon silang hinuhulog na galing sa inutang mo? Ha? Baka naguluhan si Ate Ninya sa tanong ko. Naguluhan ka ba Ate Ninya? Anong ga po yun? Ganito. Yung 'di ba doon sa kay Ate Lindy? 'Di ba nag-loan ka din doon? Opo. Magkano yung niloan mo doon? Alam ko lang po 5,000 daw po. 5,000. Yun ba ibinigay pa sa iyo? Namili po sila para sa akin. Okay. Hindi buong ibinigay sa iyo. Namili sila. Ano yung mga binili doon? Nagyan pa ho kami sa kulo. Ipinamili pala. So, kaya, para ano din kasi may mga nagtatanong sa akin, ayoko naman guys na pati ang mga manonood natin ninyo yung naguguluhan. Kaya unti-unti nating nililinaw para po wala tayong mga negative comments na nakikita. Kasi syempre, yung mga kabasa din naman, maapektuhan din naman sila. So, ganito guys. Sa Ate Ninya ay nag-loan ng 5,000 pesos doon sa unang sinalihan kay Ate Lindy. Then, yung pala, ipinamili yata nila Ate Lindy, nila Ate Isil, o ni Ate Isil, na mga gamit ni Ate Ninya. Siguro sa mga bata, gamit sa bata, tama? Mga diaper, ganyan. Pero hindi sa iyo buong ibinigay. Kumbaga ibinigay na sa iyo mga gamit-gamit na. Okay. Tapos, simula nang naghulugan doon, nanggagaling na yon sa sarili mong pera. Para po yung akong magdidibo ko. Ayos ko sarili ko mukha. Ganyan din po. Wala rin dapating pong pera sa akin. Kala ko po kayo po ang nag-ano yun. Nag-handle? Opo. Ibig mo sabihin, hindi ko alam to Ate Ninya, hindi ako sure ha, pero ang sinasabi natin niya, nung daw siya meron daw may sponsor ba? Opo. May sponsor na nagbigay para kay Ate Ninya para doon sa pagpaparetouch ni Ate Ninya, pagpapaayos sa salon, ganyan. And then, ang sinasabi mo ay walang duwan dating pera sa akin. Basta parang kasama lang kami at sa kanya. Baka naman kasi sabi ng sponsor, wag na sa iyong ibigay at si Ate Lynn din ang bahala doon. Parang man sa akin, ulitin din. Kumbaga banggitin kung magkano ang ipinadala, ganon, ibig mo sabihin. Baka lang, sobrang busy siguro ng tao, baka limot na masabi sa iyo kung magkano ang dumating. Sabi ko nga po, Diyos na lang mo bahala. Basta na lang, kumbaga huwag mo na lang din masyadong isipin yon. Ang isipin mo na lang siguro yung tao, marami ding inaasikaso sa pamilya, inaasikaso ka pa nung time na yon, baka wala na sa isip yung mga ganon, hindi na naalala. O baka naman sabi ng sponsor, ikaw nang bahala dyan. Huwag mo na lang sabihin kay Ninya kung magkano yung binigay ko. Baka may mga ganong pangkakataon. Okay, so Ate Ninya, inililinaw ko lang yung mga ganito, inuutay-utay ko din sa mga manonood kasi ayoko naman na may mga comment doon na pwedeng mabasa ng kung sino man tinutukoy nila at maapektuhan din sila.
Kaya inuutay-utay kong linawin sa iyo. So, ganun pala yung nangyari, ano? 5,000 pesos yung niloan mo doon. Kaya pala, 350 ang hinuhulog mo. Nakausap ko rin po si ma'am itong sa purpose. Ituloy-ituloy ko na nang daw pag may hearing. Huwag ko na nang daw hinto. Ituloy-tuloy ang alin? Yung pong hearing natin sa tatay. Oo naman. Tuloy-tuloy yun. Nandito naman kami. Andiyan naman sila Ate Lindy. Basta walang titigil dun sa laban na sinimula natin dun sa papa mo, ha? Walang titigil. Tatapusin natin yun. Okay. So, hanggang kailan ka naguhulog ng 350 na yun? Ngayon pong araw to, nasamahan po kasi ako Kuya Miguel. Hindi nakasama po kasi ang ate, hindi may kausap sa cellphone. Kami lang ho Kuya Miguel, yung mag-ama. Sa purpose nga ho meeting. Sabi ko, samahan mo ako. Gagas na lang kita sa iyong... Ikaw ang nag-attend sa meeting ngayon ng purpose. So, ano naman ang Nakaupo lang ho ako doon. ha? Nakaupo lang ho ako doon. Nakikinig. Nakausap nga ho ako, ma'am. Kung pwede daw ho ako mag-aral. Yung sasabi ninyo po sa akin. Sa ano? Sa ALS. Apo. O, sabihin mo sana sa kanyang hindi ko... Isang linggo, isang araw lang o dalawa. Hindi naman... Daw po ang baby. Hindi naman pwedeng ganun. Kasi wala ka din matututunan nun kung 2 araw sa isang linggo. Ganun ba talaga sa ALS? 2 beses lang sa isang linggo? May module na inuuwi. Ganon. Okay, sige. Pwede siguro yung ganun. Pero sa ngayon, pinaliwanag mo sana sa kanya na sa ngayon ay nag-step by step ka muna. Hindi ka naman kasi pwedeng pumasok sa ALS na hindi ka marunong magsulat. Nakakausap naman po yun natin, hindi. Hindi ko kasi nakakausap. Sino yung nakausap mo na yun? Si Ma'am Sharon. Charin. Okay, susubukan ko. Si Ma'am Charin po ay isang empleyado ng ng DSWD na tumutulong din talaga sa mga kagaya natin niya, nagsusulong ng mga kumbaga ikakaganda ng mga beneficiaries niya. Kaya salamat kay Ma'am Sharon. And then kakausapin ko din siya na yung suggestion kasi ni Ma'am Sharon ay hindi pa po pwede sa ngayon kasi si ate niya nga ay nag-step by step pa. Hindi siya pwede pumasok ng ALS nang hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Hindi po pwede. Kailangan matapos niya tong tutor niya na to, then kapag nakita namin na kaya niya magsulat, kaya na magbasa, proceed na tayo dun. Pwede na siyang pumasok sa ALS. At mayroon kami dating binavlog na nag-aaral sa ALS pero may bit-bit na bata. Di ba? Kaya hindi imposible yun natin niya. Kaya mo naman yun. Nga. Kaya mo ba? Sabi ko doon po sa ma'am, pwede po. Kung pwede po, isa lang ho, araw talaga. Isang linggo. Kahit mga dalawa. Tapos iuwi mo dito yung module, dito ka magagawa. Nag-iisip lang ho ako doon sa isa kong babae. Bakit? Natakot ka? Nagagaya. Oho. Baka ho pag uwi ko na kung... Ay, malay mo naman, may whole day ba ang ALS? Whole day ba yun? Ang alam ko, half day lang yun eh. Baka naman pwedeng mamili tayo ng umaga. Kaso, ang pasok ng anak mo yata hapon. Walang mag-iintindi sa anak mo kapag ka papasok. Okay, yun yung mahirap pala sa sitwasyon. Papasok po, umaga ako, wala akong magbibihis. Tama. Wala mag-aasikaso kay Lea ng tanghali. Kasi po, lahat may trabaho kasi. Ano kaya pwede natin gawin? Mo, wag na muna natin masyadong isipin yan at magagawa natin ng paraan. Siguro makakapag-isip tayo ng tama para dyan. Pero sa ngayon, mag-focus ka muna sa tutor. Ha? At saka ako nga pala, may gusto ako sa iyong ipaliwanag, ha? Kasi baka mamaya mapanood tayo ng teacher mo na nagtuturo sa'yo dito. Si ma'am, kaya niya inuulit-ulit sa iyo yung pagtuturo. Kasi nakikita niya na hindi ka pa ayos doon. Ha, tinan niya? Nakikinig ka? Apa? Bakit ba't naiyak? Nautog. Nautog? Alikot ikaw eh. Tana. Masakit? Tana. Kasi di ba sabi mo kahapon nabibilisan ka sa pagtuturo. So, kaya yun ni ma'am inuulit-ulit sa iyo
Kasi nakikita niyang hindi ka pa okay dun sa part na Ako yun. naman ho, pag wala na nagtuturo, ako lang yung tao dito, nagbabasa rin po ako. Alam ko kasi parang lahat, pag ho nag-iisa, nag-utay-utay. Ibig sabihin na pressure siya kapag kami nagtuturo. Pero ganun talaga, tininya. Maganda naman yun at hindi inaalisan ng teacher kapag hindi ka pa okay dun sa isang bagay. Okay. So, ganun na lang gagawin natin, Ate Ninya, ha? Sa ngayon, hindi ka pa pwede doon sa ALS na yun, ha? Matuto ka muna mag-aaral sana. Okay? So, guys, after na ito, umaambo na pati, oh. After na itong, na to, pupunta na din kami. At napakadaming ha? Oh, sige. Sige, tingnan mo pa kayo. Napakadami namin, guys, nakalinya na gagawin kay Ate Ninya. Ninya. Huwag ka tunog, kinakailangan namin siyang alam mo na yun, request ng karamihan, mapangipinan, ito, mapa-open na natin ang bank, tapos, check up, psychiatrist, yan yung mga naka-line up natin na gagawin natin kay Ate Ninya. So, ginagawa lang namin yung best para sa kanya. Okay, antay lang natin Ninya magtila tong tapos punta na tayo sa sasakyan, ha? Okay. Okay. So, ayun, huminahin na naman yung ulan. Punta na tayo. Kasi baka abutin tayo ng anong oras. Baka para umabot tayo doon sa bangko kasi baka mamaya may time lang yun. Baka hanggang alas 5 lang eh. Tayo, mahirapan. Ay, sorry naman. Sorry naman, nakanta lang ako. Nakanta lang baga. From the chandelier. From the chandelier. Gonna live. Nayak sil. Sino ba ang Leia? Sino ba ang Leia? Siya Lian. Lian. Nalilito ako sa kung sino yung Leia at Lian eh. Naiyak si Lian sa akin. Nakanta lang naman ako ay. Hindi siya sanay sa boses na malakas siguro. Naiyak. Okay, palabas na kami dito sa ni Ate Ninya. Dito sa lugar niya. Lugar ng maulan natin niya itong lakad natin okay lang yan, mahalaga may matapos tayo na ngayon, matapos natin tong para makaproceed naman tayo din sa susunod, makapag-start ka na ng business mo, sana all may negosyo. So ayan, kita-kits tayo guys dun sa mismong bangko na pupuntahan natin. Ang alam ko bawal dun mag-video pero titingnan natin kung pwede tayo magpaalam na hindi naman makikita yung kung ano yung mga meron sa loob, di ba? Try lang natin magpaalam, wala namang masama sumubok. When we were young, running from all things at once, without thinking. Tara guys, so nandito na kami sa bangko. Ito yung bangko na pupuntahan natin. Buti na lang meron dito sa San Juan. So papasok tayo sa loob.
Bawal dito mag-vlog sigurado. Pero try natin kung makapagpaalam tayo. Tara, tanin niya. Saan yung dalawa? Wala. Ayun, dito sa likod. Tara, pasok tayo. Oo, huwag ka naiyak niyo. Matatapos na. Oo, baka ikaw malag. Ilan ang anak mo? Tatlo po. Okay, sige, lahat ko na lang ayusin para maging maayos din yung mga ID niya. Okay? Mga ID, iba-iba yung iba-iba yung mga year. Pati apelyido ni ate ninyo, iba eh. Ba't nagkaganon? Kaya mayusin natin lahat yan. Sabi, picturean ka daw ate ninyo. Smile ka ate ninyo, ha? Papalabas yun sa TV. So tapos na mag-ano sa atin niya, mag-open ng account dun sa bangko. Then mag-waiting pa yon, tapos magre-resubmit ako ng ID niya. Pero at least na-fill up na namin. Alright, asa na sa atin niya? Diba na? Kala ko hindi ka na-picturean, kala ko limot mo. Hindi po. Na-picturean ka pala. Hindi na. Tara na. May kailangan tayong ayusin, guys. Mga ID natin niya, grabe nahilo ako. Rumble talaga, magkakaiba ng birthday, magkakaiba ng middle initial. Oo nga, nakakalito yung ID mo at niya sa totoo lang, kaya nahilo din yung mga nagtatrabaho sa bangko. Magnet ba yung kanila? Ganun din, banknet din. Kasi ang banknet kahit saan pwede mong gamitin, kagaya nagagamit natin sa Hong Kong yung card ko kasi banknet yun. Maganda din doon kasi wala masyadong requirements. Kagaya natin niya, may option sila na wala naman siyang income eh. O paano siya mag-open kung wala income, pero may binibigay silang option na ganun. Kasi hindi naman pwedeng sasabihin ko, guys, na ako naman yung magbibigay sa kanya eh. Kasi siya yung nagre-register din sa bangko eh. Kaya kailangan, it's either merong si atin ninyang remittance slip o natanggap na pera galing sa pagpapadala, yung pwede niyang gamitin yun. Pero since wala nga, may option sila para kay atin niya na kaso may limit lang yung kay atin niya, parang around basta something, hindi ko yata pwedeng sabihin eh. May limit yung card na yon para sa nagsisimula, pero malaki yung limit, hindi siya biro na limit kumbaga. Then kapag ka na full mo na yung limit mo, pwede ka na mag-transfer sa regular ATM ganun. So yun, kasi dito sa Land Bank napagsarahan kami, napakaaga pala dito, alas 3 grabe naman, sobrang aga pala. Sa ibang bangko usually alas 5 yung pinakang last call nila sa mga nag-inquire, nag-open, ganyan. So atin niya, okay ka naman. O yun na lang kailangan natin asikasuhin, at least may ka na, ipaprocess na yun, ipapollow up lang natin yung mga ID mo. Okay, tara, atid na rin natin si atin niya para makapagpahinga na din. Then thanks kay God at least may nangyari po sa lakad namin ngayon. So guys, ayun, ihatid na natin si Ate Ninya. Dito na lang siya sasakay sa trangka para hindi na kami papasok doon kasi gabi na kami. Then success naman yung mga naging lakad. Ingat na lang Ate Ninya. Wala kang naiwan? Wala po. Ano po? Check mo yung gamit mo, sigurado ka? Wala? Ayun pa. Payong mo, yun, nakalimutan mo. Payong mo, ayan nasa likod. Buti naalala na Rans. May tagapaalala, sana all. Makakalimutan din ang tagapaalala. Ingat Ate Ninya, ha? Opo. God bless po Ate Ninya, ingat. Sige po. Sige. Okay, tara. Sa Ate Ninya, goods naman na po yan dyan siya. Kasi itong street na to, malapit na yan. 10 minutes siguro, nandun na siya sa kanila. Baka wala pa nga eh. Mga 8 minutes siguro kapag medyo mabilis-bilis yung takbo. Nandun na sa Ate Ninya, makauwi na siya kaagad. Kasi kami, may hirapan kaming umikot sa kanila. Ang late po kasi ng space doon kami natatagalan.
one way, halos one way lang eh. Kaya ayun, sabi ko dito na lang siya namin ihatid. At yun nga pala yung isasuggest na dapat sa atin, na dito na lang siya ibaba. Maano rin sa atin yan, niisip niya rin yung ibang tao. Kasi kung hindi, di ba, sabi niya, hatid niyo ako sa amin, doon niyo ako sinundo eh. Di ba? Pero siya sabi niya, ano na lang, dito na lang. So guys, ayan, nakita naman natin na yung naging lakad namin nila Ate Ninya ay sa awa ng Diyos ay nagkaroon naman ng saysay yung naging mission namin kay Ate Ninya. At ayun nga lang, may mga ilan na naging problema, kagaya na lang nung problema sa kanyang ID na talagang hindi ko ina-expect na yung ginagamit natin niya sa mga naging lakad namin ay ganon. Mismong yung bangko ay talagang nalito kung papaano ni Ate Ninya nagagamit yung mga yon kapag hinihingian siya ng 2 valid ID na magkaiba lahat ng ID niya. So isa ito sa magiging dagdag mission na naman natin kay Ate Ninya, ang ayusin ang lahat ng details o ginagamit niya para sa kanyang pagkakakilanlan. Kagaya na lang ng mga ID na importante talaga yan. So ngayon, anong naging update naman doon sa naging lakad namin, nakapag-fill up naman kami lahat, na-process na, pero kinakailangan pa din naming i-follow up yung mga IDs niya. Hindi kami marireleasan ng card ni Ate Ninya kung hindi namin maisasubmit yung importanteng requirements natin niya na IDs. At oo nga pala, congrats sa ating lahat dahil ngayong darating po na April ay anniversary ni Ate Ninya sa channel natin. Siya po ay mag-iisang taon na ngayong April. So tayo po ay magsi-celebrate. Mag-a-announce po ako sa ating channel kung saan tayo pwede mag-celebrate. I-invite natin dito lahat ng beneficiary natin, sila Tatay Romnick, lahat ng beneficiary natin, wala tayong palalampasin. Nakadepende na lang sa kanila kung willing silang umattend or hindi. At syempre sa ating mga viewers, sa mga gusto rin po na makisalamuha sa amin sa gagawin naming event na ito sa anniversary, ay pwede po kayo at welcome kayo na umattend sa gagawin namin na ito. Basta iano sa amin kung saan natin event gagawin, idadaos, at kayo na lang yung bahala na mag-decide kung nais nyo o gusto nyo, willing kayo na makisalamuha sa amin. At ayun, ang mga nakalista na mission natin kay Ate Ninya, nabanggit ko na to. Nandyan yung para sa kanyang dental at yung sa kanyang pag-iipon natin para sa kanya. At ano pa ba, sa gamutan niya bukas Friday ay naka-schedule siya. So dadali natin ulit si Ate Ninya sa Lucena para po siya ay makainom ng gamot. Dahil yun yung nakikita namin ng team na makakatulong ng sobra kay Ate Ninya. Once na siya ay nakainom na ng antidepressant or something na may recommend ng doktor para inumin niya, ay yun yung number 1 na makakatulong kay Ate Ninya para maging mapanatag ang pag-iisip niya at makapag-isip siya ng mas maayos. At naniniwala ako guys, dahil itong doktor na pinuntahan namin sa Lucena ay mayroon na siyang napatunayan sa amin. Dahil nga, yung isa sa tinutulungan natin na si Ate Vanessa ay napagaling ng gamot na nireseta niya. So naniniwala ako na ito si Ate Ninya ay mapapagaling din ng gamot na ibibigay ng doktor na ito. Kaya bukas, Friday, samahan niyo sana kami sa magiging biyahe namin mula Rosario, Batangas papunta ng Lucena. Kahit may kalayuan, ang team ay nandito lang, willing na gawin ang lahat. Willing mapagod, willing maglaan ng isang buong araw, oras, panahon para kay Ate Ninya. Kaya yun, sa mga naging lakad namin na to, sana masaya kayo sa unti-unting pag-improve ni Ate Ninya sa mga plano na binubuo namin para sa kanya. At para naman po, ito na yung huli, para naman sa mga nai-stress ng mga viewers natin para sa usapin sa kanyang paghuhulog, ay siguro po gagawa natin ng paraan para po mapagbigyan din natin yung mga suggestion ng iba para sa pag-iipon na ito ni Ate Ninya. Gagawa natin ng paraan. Titingnan natin yung good side, kung mas marami yung good side, itutuloy natin. Pero kung mas marami ang nakikita natin na negative side, ipapastop na lang po natin. At syempre, hindi para kontrahin ang mga tao na tumutulong kay Ate Ninya. Magpasalamat pa rin tayo kasi iniisipan nila ng paraan si Ate Ninya para kahit paano
may matutunan na pag-iipon. Kaya ayun, yun na lang po ang gagawin natin para po lahat ay hindi na ma-stress. At sa mga negative comments naman para sa mga tao na kapalibot kay Ate Ninya, ay lagyan naman natin ng konting positive side. Isipan na lang din natin na sila ay umiisip lang din ng paraan para kay Ate Ninya. Yun lang po ang masabi ko. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog na ito at kita-kits tayo sa mga susunod pa nating pwedeng gawin na video. Pag umabot tayo ng part 100 kay Ate Ninya, mag-e-episode 2 na po tayo para sa panibago niyang buhay. Salamat po at God bless sa lahat. They sing hallelujah. They sing hallelujah.